Simula ang kwentong ito sa isang lalaki na nag-isip na ayaw niyang maging pangunahing tauhan dahil sa kasalukuyan siya ay dinadala sa isang cart na may mga rehas at napapaligiran ng mga bantay. Ang pangalan ng lalaki ay Chin Jun, ang pinakamalas na time traveler sa kasaysayan ng sangkatauhan. Habang ang ibang mga time traveler ay agad na nagiging matagumpay, siya naman ay hindi. Ang orihinal na may-ari ng kanyang katawan ay nagnakaw ng pera mula sa kaba ng bayan at ipinatapon ng emperador sa hangganan upang magtrabaho ng sapilitan. Ang pangunahing tauhan ay pinatawa ng parusang magtrabaho ng mabigat at kailangang agad na ipatupad ng mga tagapaglingkod ang utos na ito. Kung ito ay isang normal na panahon, sana ay nagkaroon pa ng kaunting pag-asa ang pangunahing tauhan na mabuhay. Gayunpaman, ito ay panahon ng mga demonyo. Ang sistema ng pagpapabuti sa sarili sa panahong ito ay nakasentro sa pagsasanay ng kapangyarihan ng Sichai. Ang pundasyon nito ay ang paglikha ng Yi Golden Core at ang reinkarnasyon ng Yi. Una ay ang pagsasanay, pagkatapos ay ang pagtitibay ng mga pundasyon, saka ang paglikha ng Yi Golden Core, at pagkatapos nito ay ang reinkarnasyon. Matapos ang lahat ng ito, ginagamit ang pinagmulan ng Gi-Hyu, ngunit ang pangunahing tauhan ay nasa ikalawang antas pa lamang ng cultivation ng lakas. Samantalang ang mga bantay ng courtyard na kasama ng cart ay nasa ika-4 na antas ng cultivation ng Sichai. Bigla silang tumigil at hindi alam ni Chin Jun kung ano ang problema. Binuksan ng mga bantay ang rehas at sinabi na sila ay malayo na mula sa kabisera, kaya't kailangan nilang simulan ang pagtupad sa mga utos ng kanilang amo. Kinalagkad nila palabas ng cart si Chin Jun at inihagis siya sa lupa. Hindi niya maintindihan kung ano ang gagawin ng mga bantay sa kanya. Binalaan niya sila na ang pagpatay sa isang prinsipe ay isang mabigat na krimen at kapag nalaman ito ng emperador, hindi sila patatawarin. Ngunit pinagtawanan siya ng mga bantay. Pinagtatanong nila kung iniisip pa rin ni Chin Jun na isa siyang prinsipe. Sinabi ng isa sa mga bantay na kahit ang lakas ni Chin Jun ay mas mababa pa kaysa sa kanilang mga kapatid. Sinimulan nilang bugbugin si Chin Jun at sinabihan siyang magpakumbaba dahil isa na lang siyang kriminal. Isa pang bantay ang nagsabi na kung papatayin niya si Chin Jun, parang nakatulong pa siya sa mundo. Pinatawag niya ang mga kapwa bantay para sama-samang bugbugin si Chin Jun dahil utos ng kanilang amo na huwag hayaang magkaroon ng madaling kamatayan si Chin Jun. Habang binubugbog si Chin Jun, biglang nag-activate ang isang mythical system. Narinig niya na may pagkakataon siyang tumawag ng isang random na demonyo. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, ngunit naisip niyang gamitin ito upang makaligtas. Nag-anunsyo ang system na nagsisimula na ang proseso ng pagtawag. Sinabi ng system na ang demonyong matawag ay nakadepende sa kanyang swerte. Samantala, patuloy na pinagtatawanan ng mga bantay si Chin Jun at sinasabihang napakahina niya. Inutos ng kanilang pinuno na hawakan si Chin Jun ng mahigpit habang itinaas siya ng isa sa leg. Habang paunti-unti nang nawawala ang kanyang malay, biglang may bantay na sumigaw na tumingin sila sa langit. Isang nilalang ang biglang lumitaw at pinatay ang isa sa mga bantay. Naunawaan ni Chin Jun na siya ay nailigtas ng isang demones na may maikling itim na buhok at parang tainga ng fox. Siya ang siyam na buntot na fox werewolf na si Sudaji. Binati ng system si Chin Jun sa kanyang tagumpay. Nakuha ni Sudaji ang atensyon ng lahat dahil sa kanyang di makakailang kagandahan. Sinabi ni Sudaji na walang sinuman ang makakapinsala sa kanyang Panginoon habang naroon siya. Nagalit ang mga bantay at tinanong kung sino si Sudaji at bakit siya nangahas na umatake sa mga royal guards. Tinawag niya silang mga walang kwentang insekto at sinabing hindi sila karapat-dapat na malaman ang kanyang pangalan. Siya ay isang siyam na buntot na heavenly fox na may kakayahan ng love spell. Ang antas ng kanyang debosyon kay Chin Jun ay 90 sa 100, ngunit binalaan ng system na hindi siya maaasahan kung bumaba sa 0 ang antas ng debosyon niya. Nagulat si Chin Jun na ang demones ay may kapangyarihang mas mataas pa sa Golden Core.
Sinabi ni Sudaji na masyadong madali para sa kanya na ipadala sa impyerno ang mga bantay bilang ganti sa pagpapahirap kay Chinjun. Nagpasya ang mga bantay na lumaban, ngunit sa isang iglap ay ginamit ni Sudaji ang kanyang kapangyarihan at tinangay ng hangin ang lahat ng bantay. Humingi siya ng paumanhin kay Chinjun dahil nahuli siyang dumating. Sinabi ni Chinjun na ayos lang siya at walang dapat ipag-alala. Naisip niya kung gaano kabangis si Sudaji, ngunit nagustuhan niya ito. Pinalayan ng demones ang kanyang Panginoon gamit ang kanyang mahika, ngunit napansin nilang may isang bantay na nagtangkang tumakas. Agad siyang pinigilan ni Sudaji at pinadapa sa lupa. Lumapit si Chinjun at sinabihan si Sudaji na pakawalan ang bantay. Kinuha niya ito at tinanong kung totoo ba ang sinabi ng mga bantay na mas mahina pa ang kanyang suntok kaysa sa isang bata. Kailangang sagutin iyon ng bantay. Sinabi ni Chinjun na maswerte ang bantay at nakapatay siya ng isang sundalo na nasa ikalimang antas ng lakas, na nagbigay sa kanya ng 50 experience points. Pinuri ng system si Chinjun, ngunit nagalit siya dahil nakapatay siya ng tao. Hindi niya maintindihan kung paano nagagawa iyon sa isang suntok. Ipinaliwanag ng system na ito ay isang malupit na mundo kung saan ang malalakas lamang ang nirerespeto. Pinayuhan siya ng system na baguhin ang kanyang pag-isip upang makaangkop sa mga patakaran ng mundong ito. Naunawaan ni Chinjun na tama ang system. Kailangan niyang mabuhay ayon sa mga batas ng lugar na ito upang makaligtas. Ngunit naisip din niya na parang nagiging katulad ng isang computer game ang lahat ng ito. Tinatanong niya kung totoo bang peke ang mundong ito. Sinabi ng system na gumagamit ito ng earthly digitization at walang dahilan para mag-imbento ng ibang paliwanag dahil lang sa siya ay mula sa ika-21 siglo.